Guys, marami tayong PBA updates. May mga nagtatanong, si Renaldo Barkman daw ba ang magiging replacement import ng Barangay Ginebra? Kaugnay nito, sinabi ni Christian Standhardinger, iwe-welcome daw nila kung sino man ang magiging pansamantalang replacement kay Justin Brownlee. Isa yan sa ating pag-uusapan. Itatakal din natin itong article ni Sir Homer Sison sa Spin tungkol sa di matapos-tapos na issue sa pagitan ng Talk and Text at kay Mikey Williams. Sa itinatakbo po ng mga pangyayari, mukhang mas malalim ito kaysa unang problemang nag-ugat din sa contract renegotiation. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, kung ang pagbabatayan po ay ang artikel ni Homer Sison sa Spin, mukhang palaban si Mikey Williams. Handa raw maghanap ng ibang trabaho ang Governors Cup Finals MVP kung hindi magkakaayos ang dalawang kampo sa usapin ng contract renegotiation. Malaking bahagi umano ang basketball sa buhay ni Mikey Williams, ngunit hindi raw ito ang kabuuan ng buhay ng TNT sharpshooter. Sabi pa sa artikel ni Sir Homer Sison, hindi raw limitado sa paglalaro ng basketball ang paghahanap ni Williams ng trabaho dahil may college degree raw naman ito mula sa Cal State Fullerton. Maaaring totoo naman ito, bilang isang college degree holder ay madali nga sigurong makakahanap ng ibang trabaho si Mikey Williams. Pero ang tanong, may kumpanya ba sa Amerika na magbibigay ng singlaki ng sinasahod niya mula sa kumpanya ni Manny B. Pangilinan? Dagdag pa ng kolumnista, mahirap daw isipin kung bakit reluctant ang Talk and Text management na ibigay ang presyong hinihingi ni Mikey Williams. Ang dalawa raw championship at dalawang finals MVP honors ay nagpapatunay lang na si Williams ay isa sa pinakamahuhusay na player sa PBA. Sinabi rin ng Spin columnist na kung si Mikey Williams ay nasa SMC Block, sa kanya raw palagay ay matagal nang nag-grant o napermahan ang bagong kontratang dinidemand nito. Marami tiyak ang hindi sasang-ayon sa sinabing ito ni Sir Homer Sison. Kung tama ang memorya ko, wala pang player sa SMC Block, meaning sa Magnolia, SMB at Barangay Ginebra, wala pang nag-drama queen na tulad ni Mikey Williams. At sa ating pong palagay, Sir Homer, kung may player sa SMC Block na mag-iinarte ng tulad ng ginagawa ni Mikey Williams, baka matagal na itong wala sa PBA. Hindi nila kukonsintihin ang ganyang klaseng player. Kung inyong naaalala, may isa nang nasampulan si SMC Sports Director at Ginebra Team Governor Al Francis Chua. Nag-sabbatical leave sa US ang player na ito, bumalik, pinapirma ulit ng kontrata para i-trade. Sandaling nakapaglaro sa nilipatang team at hindi na binigyan ng contract extension nang matapos ang unang kontrata. Naghintay ng offer mula sa ibang team ngunit walang nagbigay ng offer. Inaalok ang serbisyo sa national team ngunit walang pumansin. Malakas na player ito sa ilalim dahil sobrang tangkad, sobrang malaki. Minsan pang nanalong best player of the conference. Ngunit naging invisible siya sa mata ng mga team officials at ng mga coach. Ang sabi nga, mataas magpasahod, masarap magmahal ang SMC Block na kinakatawan ni Sir Al Francis Chua, pero masamang kaaway. Posibleng ganito ang mangyari kay Mikey Williams kung siya ay nasa SMC Block. Prenting-prenti pa rin daw sa US si Williams at sang-ayon kay Sir Homer, kung hindi nga raw magkakaayos sa contract renegotiation, prepare daw si Williams to do something else. Ewan lang natin kung ano ang something else na tinutukoy. Basketball pa rin ba o regular job away from basketball world? Kung basketball, sa ating palagay ay hindi yun magiging madali. Kung sa ibang liga lilipat si Williams, kakailanganin muna niyang humingi ng release papers mula sa PBA at mula sa SBP. May mga nagsasabi, nag-iinarte raw ng ganito si Williams dahil gusto nitong lumipat sa SMC Block. Hindi natin alam kung ito'y may katotohanan, ngunit base po sa pagkakilala natin kay Sir Al Francis Chua, hindi niya siguro gugustuhin magkaroon ng ganitong klaseng player. Ay bakit daw tinanggap si Calvin Abueva na numero 1 bad boy? Ibang klase po ang pagiging bad boy ni The Beast. Naging bad boy siya dati sa mga kapwa player, mahusay mang asar,
pero hindi niya sinalbahe ang team management na kanyang pinaglaruan. Ay bakit daw si Maverick Ahanmisi tinanggap na sa Hinebra ngayon? Mayabang lang pong magbitaw ng mga salita si Ahanmisi pero hindi niya sinalbahi ang ROS at ang Converge. Anyway, sang-ayon pa rin po kay Sir Homer, ngayong Commissioner's Cup ay hindi raw po magiging title contender ang Talk and Text. Dahil injured si Poy Eram, buong conference din daw na mawawala si RR Pugoy dahil sa heart condition. At gaya raw ng dahon ng halaman na nangangailangan ng sikat ng araw, kailangan din daw ng TNT si Mikey Williams. Oo nga raw, mayroon daw superstar import ang Talk and Text sa katauhan ni Randy Hollis Jefferson. Ngunit ang basketball ay group effort, hindi kayang ipanalo ng isang tao lang. Sa November 5 na ang opening ng PBA Season 48, pero nasa LA pa rin si Mikey Williams. Magdiriwang siya ng kaarawan sa piling ng mga kaibigan at pamilya. Happy birthday, Mikey Williams. Samantala, sa PBA Media Day ay di naiwasan ng mga reporter na muling itanong kung sino ba talaga ang magiging replacement import ng Barangay Hinebra. Sabik ang mga reporter na malaman dahil inuulan din sila ng mga tanong mula sa mga fans. Kaya gusto nilang makakuha ng impormasyon mula kay Christian Standhardinger. Hindi raw si Reynaldo Balkman, yun lang daw ang kanyang masasabi, sagot ni Standhardinger. Former teammate ni Justin Brownlee si Reynaldo Balkman sa San Miguel Alab, Pilipinas sa Asian Basketball League. At dugtong pa ni Standhardinger, kahit sino pa raw ang maging replacement import ng Hinebra, iwe-welcome daw nila. Iyon din ang pahayag ni Deputy Coach Richard Del Rosario. Iwe-welcome nila sino man ang maging replacement at gagawin daw nila ang lahat para ma-include ito sa kanilang opensa para ipanalo ang conference na ito. Sang-ayon pa kay Standhardinger, napaka-crucial daw na makapag-adjust sila ngayong hindi na nila makakasama ang kanilang dating import. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Ruben Dolor, Rosemary Juan, Jumin Cam, Andres Ladip Cater, Yen Marcelo, Tudor Rimpilio, Joel Atienza, at si Michael D. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.